Sa ika-114, nalaman ni Ogru na buntis rin pala ang panday pati ang alkemista. Nagpasya si Ogrung maghanap ng lugar na may tubig kaya sinabi ng prinsesa sa mga babaeng magtiis pa ng kaunti. Malaking bagay ito pero sinabi ni Ogrung butit alam na niya ang gagawin ngayon. Hindi nagtagal, nanganak na si Emery at Spinel. Pinangalan ng Nicola ang babaeng tao at ang lalaking High Orc ay pinangalan ng Oniwaka. Sa ika-115, makikitang nagbalat kayo ang prinsesa. Malapit sila sa kabisera ng kaharian kaya kung hindi siya magbabago ng anyo ay magkakagulo roon. Sinabi ni Ogru sa mga inang magpahinga at pinadala niya ang ibang babae para mangalap ng impormasyon sa Adventurers Guild. Sa guild, sinabi ng ilan kay Ogru na mukha siyang malakas at nagtanong kung pwedeng makipag-spar. Madali para kay Ogrung talunin sila kaya inalok niyang labanan na lang nila ang mga maharlika. Nagulat ang mga maharlika at inalok pa ni Ogru ang mga adventurer ng 5 pilak bilang premyo kung mananalo. Nakipaglaban ang mga maharlika sa mga adventurer at alam ni Ogrung na rin ni Daming makisali. Ngunit maaari lang siyang manood at natapos ang sesyon dahil hindi na kaya ng mga adventurer. Naiyak si Genki pagkatapos makita kung gaano na sila kalakas pero sinabi ng iba na hindi iyon dahilan para umiyak. Ang buong layunin nila ay maging mas malakas at ito ay simula pa lamang. Namangha si Ogru kaya pinayagan niya silang sumali sa parabellum. Umikot si Ogru at bumili siya ng bihirang kagamitan na nagpapahintulot na kunan ang mga tanawing nakikita nila. Parang komplikado ito pero ito lang talaga ang tinatawag na kamera sa nakaraang mundo ni Ogru. Siyempre, ginamit niya agad ang kamera at kumuha ng maraming larawan ng kanyang mga anak. Nang gabi, naisip ni Ogru na ilang araw na lang ang layo nila sa kanilang destinasyon at nagtaka kung anong uri ng kalaban ang naghihintay sa kanila doon. Sobrang abala rin siya, kaya di pa siya nagka-oras upang makipag-ugnayan sa ibang mga grupo. Pinangunahan ni Bloodsato ang ikatlong grupo at sinabing bumili ng mga spellbook si Spellsea. Hindi maalala ni Ogrung binigyan niya sila ng pera pero pinaliwanag ni Spellsea na nanghuli sila ng mga bandido tulisan. Kinuha nila ang lahat ng pera nito at hindi na nag-alala sa mga gasto sa paglalakbay. Si Dodomi ang namuno sa ika-5 grupo at abala siya sa pangangalap ng impormasyon. Pinuri siya ni Ogru sa mahusay na trabaho at pinaalalang magpahinga minsan. Walang pinuno ang ika-4 na grupo kaya palagi silang nagtatalo sa lahat. Nagpasya si Ogrung kailangan ng pinuno kaya nagulat si Hobrin nang siya ang ginawa. Sinubukan niyang tumutol pero tapos nang magdesisyon si Ogru. Naghanda si Ogrung makipag-ugnayan sa ika-2 grupo ni Obrikichi pero nagkaroon siya ng isang bisyon. Nagtaka si Dami kung anong problema at sinabi ni Ogrung patay siya sa bisyon. Sa ika-116, sinabi ni Ogru sa prinsesang ibahin nila ang kanilang dadaanan. Alam ng iba ang tungkol sa bisyon kung saan nawalan siya ng buhay at ipinaliwanag nilang maaaring ito ay pangitain. Ayaw marinig ni Dami ang tungkol dito pero kailangan ni Ogrung pumunta sa lugar ng bisyon para malaman kung totoo ito. Aabuti ng 2 araw ang pagpunta sa lokasyon at maatras ng kaunti ang pagdating sa kabisera ng kaharian. Nakakagulat na pinayagan ng prinsesa ang paglihis at idineklara niyang pupunta sila sa Maze City. Sa ika-117, ipinaliwanag ni Ogrung mararating na ang Maze City sa isang araw. Lahat ay nagalak sa presensya ng mga bata pero pinunto ng prinsesang ang isa ay hindi pa talaga naglalakad. Ito ay dahil isa siyang tao at karaniwang umaabot ng 1 taon bago magsimulang maglakad. Sa unahan, nakatitig si Dami sa kwintas. Hindi makapaniwala si Ogrung na sa kanya pa rin ito at pinunto ni Daming ito ang kwintas na binigay ni Ogru noong mga goblin pa sila. 4 na buwan pa lang ang nakalipas pero nagbibigay pa rin ito ng alaala sa kanya. Sinabi niyang marami na ring nangyari mula noon. Nakipaglaban sila sa mga tao bilang mersenaryo at ngayoy bantay na ng prinsesang tao. Bukod pa rito, palaging nag-evolve si Ogru at lalong nagiging matipuno. Dismayado si Daming siya pa rin ay isang dampier, pero ang mas masama ay wala pa rin siyang anak mula sa taong pinakamamahal niya. Tiniyak ni Ogrung mananatili sa kanyang tabi, at sinabing kahit wala siyang anak sa kanya, hindi magbabago ang nararamdaman niya para dito. Sa ika-118, dumating sila sa Maze City. Nasa loob dapat ng dungeon ang grupo ni Obrikichi, pero narinig nila ang pagtatalo mula sa loob. May mga tumakbo palabas at sinabihan si Ogrung tumakbo rin. Mayroong nakakatakot na halimaw sa loob na Minotaur, at kahit isang lord ay matatalo dito. Sinabihan si Ogru bago pumunta sa dungeong maraming partido ang nais pumuksa sa kanila pero wala pang nakabalik. Biglang lumabas si Obrikichi at Earthy mula sa dungeon. Napakalaki na nilang dalawa ngayon at sinabi ni Obrikiching lumiit si Ogru pa mula noong huli silang nagkitang dalawa.
Sinagip ng dalawa ang mga adventurer at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Ogru. Sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon, may bihirang halimaw na mind mirror ang lumitaw. Sinasabing kinokopya ng halimaw ang pinakamalakas na kalaban na pinakatinatangi ng sinumang kaharap nito. Sa kaso ni Obrikichi, ito ay si Ogru, kaya natalo si Obrikichi. Gayunpaman, natanggap ni Obrikichi ang mga biyaya ng demigod ng kidlat at siya ay nagkaroon ng ebolusyon. Sinira naman niya ang mirror version ni Ogru na nagpapaliwanag sa bisyon ni Ogru. Si Obrikichi at Earthy ay mga minotaurs na. Nakahinga ng maluwag si Ogru nang makitang ayos ang lahat. Nagpasya siyang manatili sa Maze City para sa gabi. Biglang humiling si Obrikichi na magkaroon ng laban kay Ogru. Sinabi ni Ogrung di ito nagbago at inaasahan na niyang marinig iyon. Paglaon, maraming tao ang nagtipon upang manood ng laban. Hindi maintindihan ng prinsesa ang laban ng magkaibigan, kaya ipinaliwanag ni Dami sa kanya. Mula nang ipanganak sila sa mundong ito ay lagi silang nagnanais ng kapangyarihang mas malakas pa sa mga kaibigan nila. Isang buwan na ang nakalipas mula ng huling laban nila, pero humanga si Ogru sa lakas na nadagdag kay Obrikichi. Hindi lang iyon dahil ang palakol at kalasag nito ay na-enhance din. Ipinaliwanag ni Obrikiching nakipaglaban siya sa maraming napakalakas na halimaw sa dungeon at pinulido niya ang lakas at teknik sa pakikipaglaban. Nagtrabaho siya ng husto at lahat ng ito ay upang maging sapat ang lakas para talunin si Ogru. Ipinaliwanag ni Obrikiching ang pagkapanalo kay Ogru ay magpapantay sa kanila kung saan lalakad sila bilang tunay na magkaibigan. Dineklara ni Obrikiching oras ng lumaban at sinabi ni Ogrung ibigay niya ang lahat. Sumugod ang dalawa at nagpakawala ng matinding kapangyarihan nang sila'y nagbanggaan. Alam ni Ogrung napakabigat ng palakol ni Obrikichi at dinetermina niyang wala ng iba ang maaaring makabuhat nito. Nagulat si Ogru na mabilis din si Obrikichi kung saan nagawa niyang iwasan ang sunod na atake. Nanonood ang lahat ng may paghanga dahil pinapayagan ng mga biyaya si Obrikiching kontrolin ang apoy at kidlat ng sabay. May resistensya si Ogru sa kidlat pero walang ganoon para sa apoy sa kasalukuyan. Kung pag-uusapan ng kontrol, mas mataas si Obrikichi kaya sobrang nagalak si Ogrung makita ang resulta ng determinasyon ni Obrikichi. Muli silang sumugod at sinabi ni Ogru kay Obrikiching palaging maging mapagmatsyag sa paligid niya. Nainis si Ogru sa sarili dahil sa training habit niyang nauwi sa pagbibigay na naman ng payo kay Obrikichi. Alam ni Ogrung ang istruktura ng mata ni Obrikichi ay hindi siya papayagang makita ang likod kaya umatake siya roon gamit ang tubig. Nagawa ni Obrikiching labanan ito at nagulat si Ogru nang lumikha siya ng ilusyon gamit ang kalasag. Naging seryoso si Ogru at naghanda na gumamit ng isang bagay na hindi niya akalaing gagamitin laban sa isang kaibigan. Ito ay kakayahang nagpapalakas ng lahat ng abilidad. Nauwi ito sa pangingibabaw ni Ogru kay Obrikichi at nagsimulang kontrolin ang laban. Gumamit siya ng tinatawag na Dance of a Thousand Spears pero binalot ni Obrikichi ang sarili sa apoy. Lumipad si Obrikichi pero pinunto ni Ogrung hindi siya makakaiwas ng madali kapag nasa taas. Nagulat si Ogru nang sumampa si Obrikichi sa kanyang kalasag at nagtaka si Ogru kung maaari ba yon. Biglang pinakawalan ni Obrikichi ang matinding kapangyarihan pero tinawag siyang uslak ni Ogru at sinabing kailangan niyang isipin ang output. Patuloy na pinakawalan ni Obrikichi ang kapangyarihan at ang mga manonood ay nagtanong kung anong nangyayari dahil ang arena ay natakpan na ng mga apoy. Biglang huminto si Obrikichi at pinaliwanag ni Ogrung natalo siya sa galit at nawalan ng kontrol. Huminto si Obrikichi at napagtantong maaari niyang masaktan ang mga kaibigan. Namangha si Ogru sa apoy at kidlat na pinakawalan ni Obrikichi pero naging sobrang pabaya ito. Ayos lang si Ogru dahil kahit mapinsala ay mabilis siyang gagaling pero hindi iyon ang kaso sa mga manonood. Nagalit si Ogru dahil nilagay ni Obrikichi ang lahat sa panganib at inutos ritong palamigin ang ulo kahit minsan. Tinuruan siya ng leksyon ni Ogru at pinakawalan ang napakalakas na suntok. Nakaramdam din si Ogru ng nostalgia habang naalala niya noong una niyang sinasanay si Obrikichi.